syempre guys, hindi tayo dyan. So, naglalakad lang ako here around Mines View Park since magsa 7 AM pa lang. I just wanna look around. Nakapagbihis na rin ako and ngayon na lang ulit ako nakabalik here in Mines View. Ang real agenda ko here is to buy some Good Shepherd ube, but they will open pa raw at 8 AM. So, 7:30, pipila ko for the ube. Kasi, I've been here before and mahaba talaga yung pila. Like, nakapila sa labas ng gate. So, ipapakita ko sa inyo later yung process ng pagbili ng Good Shepherd dito. Katatapos kong mamalengke, though bala ko pang bumalik kasi hindi ko pa nabibili yung peanut brittle ng uncle ko and my strawberries. Bale, right now, papunta muna akong university ko dahil yun naman talaga yung main agenda. Why I am back here in Baguio. Kasi may requirements lang akong need kunin. Very hot today. Pagka-cross natin dyan, Burnham Park na. Though, I can't promise na mapapakita ko pa sa inyo kasi I'm saving some battery and malapit na rin akong ma-full memory. I know this is not a very nice angle, pero alam niyo naman, trademark ko na kung saan ko mapatong yung phone ko at pwede na mag-vlog. Proceed sa video. Ayan, so before we continue on to this vlog, bago nyo ma-meet yung mga ibang college friends ko, nakita naman natin yung breakdown ng first gastos ko. Hindi ko na na-video yung part na nasa university ako and yung nagpalengke ako sa public market. It is because kailangan kasi ng GCash doon sa public market. Ano siya, preferred mode of payment ko
para hindi ko magalaw yung pamasahe ko if ever ma-short ako sa budget. So, hindi ko na masyadong film yon. Sa university ko kasi, I just really want to spend time with my college friends since 5 months na kaming hindi nagkikita-kita and baka kasi mailang sila sa pag may camera sa table namin since hindi ko pa sila na sasama ever sa YT videos ko. I'm gonna put here, maybe, yung yung initial itinerary. Mind you, hindi talaga siya nasunod. Ang itinerary kasi for me, hindi talaga siya nasusunod ever. Kasi as much as possible, I still want my day to go spontaneous. Yung kung saan masaya. Kasi minsan pag planado, 'di ba, parang pag nangyayari na parang hindi na natin feel. Though, pwede siya maging checklist on my part kasi sa itinerary, meron namang places doon na napuntahan ko and meron ding hindi ko na napuntahan dahil dahil sa pagod. Ito pala. Ito kasi yung dala ko. I bought this medium bag sa public market ng Baguio City for only 70 pesos. So, dito ko nilagay lahat ng pasalubong na nabili ko. And also, hindi ko na-expect na 4 hours lang yung magiging trip ko. So, yung time talaga hindi na siya nasunod. Though merong nasunod yung 4:30 PM onward sa itinerary, ang alam ko nasunod siya kasi yun yung time ng dismissal ng cousin ko. Wala si Steven, lagi na nasa vlog ko. Ano? Dati yan po yung shish ni Gian Bernardino sa Cup of Joe. Oh, this is Adi, by the way. Nakita ka daw niya, ha? Sa work coat ng kapatid. Aya. Kasi nag-usher ako. That's our old dorm.
Let's compute the final gastos. Okay, so this is my computation from the breakdown earlier. So it's 1 to 69. Okay, I will try my best to recall everything na nagastos ko after I went to the university. So yung lunch namin, doon kami kumain sa may gate 4 ng St. Louis University. It was just 99 pesos. Then I bought 1/4 kilo of strawberries. Then, yung taxi namin, papuntang Cornelia Street, tig 51 pesos kami doon. Ito yung gastos ko sa Cornelia Street. Pero this is not the exact payment na I forgot kung magkano na talaga yung nabayad ko. Pero, it's more or less 300 pesos. Then, sinagot ko na yung taxi namin papunta sa terminal and pinahatid ko na rin siya sa dorm niya. 625 plus 1,269. Ito yung breakdown kanina na nakita nyo. 1,894 ang total gastos ko. I've been looking forward to this Baguio trip and hindi ko ina-expect na I'll be going there alone. First time ko pong nagbalikan ng Manila, Baguio, Manila mag-isa. And as I was pondering and reflecting sa lahat ng nangyari and sa nagawa ko during my Baguio trip, medyo uneasy yung feeling sa akin na tourist na ako sa place na dating tinirhan ko, na super alam ko yung bawat sikot, anong sasakyan, talagang hindi ako mawawala. And nung pababa na ako ng bus, I just can't help but think that Baguio City is a place that I once called home. Sa sobrang homey niya, grabe, ang saya lang din on my end na hindi siya estranged feeling na habang umiikot ako doon, ang dali lang sa akin mag-trust ng taxi drivers kasi I know my way. And sobra kong na-miss yung city na yon. And wala lang, hindi ko lang ma-absorb talaga na hindi na yun yung inuuwian ko. That it's been 5 months since I moved out, I think. I left Baguio City around October 2023. And a lot had happened. Hindi ko na rin na-vlog kasi I was just really trying to process the last 6 months of 2023. It really, really changed my life 360. And hoping na you would see this new side of me. And I believe ito na yung effect ng changes na nangyari sa akin last year. So guys, please pray for my consistency in vlogging kasi gusto ko talagang ma-document yung nangyayari sa life ko. I hope I would have that fire again na magsipag mag-edit. Ewan ko, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Basta, to cap it all, gusto ko there's something na may mapapanood ako na nangyari to. And this is my way of, keeping my memories. So, hopefully, marami tayong magawa this year.